So mga stories, welcome back sa ating content. So may nabasa ko at nag-post siya ng saloobin dito sa Reddit. So ito kasi sabi niya, ito galing to sa subreddit na Pinoy, at sinabi niya ay sad, just sad. So ito sabi niya, husband and wife are supposed to be a team. Ito naman, kailangan talaga kung mag-partner kayo, talagang mas as a team talaga. No matter what, hanggang sa pagtanda nyo, team pa rin kayo. Kasi yun kasi yung part ng mga pamilya nyo. Kasi yun yung So, sabi niya, grabe nakakalungkot, know your worth, mommy, you deserve so much better. So, ito yung kasi yung caption niya, according sa picture, nakalagay, the disrespect is so loud. So, ayan, basahin natin yung kanyang saloobin. At sabi nga dito is, palabas ako ng sama ng loob, mga mams. Ang bigat lang at parang naawa ako sa sarili ko. I'm a housewife and no income talaga. So, his husband lahat. Every time na nag-aaway, hindi kami niya kinakain ang luto ko. Kahit kailan, kahit hainan ko siya, di naman yung gagalawin. Palagi lang siya nagpapadeliver ng food niya and ng anak namin. Hindi ako kasali, sila lang dalawa. Medyo sanay na ako every time kasi na mag-aaway at kung gaano katagal, ganun ang sistema. Iba talaga kapag may pera at di issue ang budget. Ngayon lang, pumasok ang anak namin at nag-drive-thru siya ng merienda ng anak ko. Shakey's at McDo, while sa kanya, Starbucks. Shakey's ng dinner, siguro yung Shakey's and dinner niya siguro yung Max's. Iniikutan naman lahat yon. Hindi ako mimic, and guess what? Hindi ako kasali. That disrespect is so loud. Nawawalan na ako ng gana. Kasi para sa akin, di ko kayang gawin yun. Di ko kaya kumain ng di nag-aalok. Siguro depende sa pagkatao, pero ewan ko. Di ko alam kung hanggang saan ko kaya magtiis. Ayun lang, naglabas lang ako ng sama ng loob kasi hindi naman ako makakapagkwento kahit kanino. Siguro binibigay to ni Lord para magsikap ako para magkaroon ng sariling pera. Kailangan ko maranasan manliit para pag-igihan ko sa fighting. So, ito yung bakit ganun, parang sa akin naman, grabe naman yung parang, alam mo, nagiging parang ginawa kang kanilang katulo, parang naging set aside ka, parang ang tanong ko sa iyo, part ka ba ng family? Diba? Parte ka ba ng pamilya ngayon? Diba na At saka, ito may worst part dito, no? Yung mga kinakain nyo, yung mga kinakain nila, puro MSG. Diba? Nakakasaklap nyo, no? Parang every time na kakain kayo na puro MSG, puro processed food. Diba? Ang masaklap, tapos yung drinks yung puro. I'm sure na yung iniinom nyo, soft drinks no? Oh my God, good luck na lang sa sugar level. Ewan ko lang kung tataas yan. Huwag nyo tularan sa akin kasi nagkaroon na ako ng mayroon na ako kasi yung diabetic at saka high blood. Ngayon, I'm currently nagme-maintenance na ako in that age, 'di ba? Uminom ako ng maintenance
Kaya yun. Kaya minsan, kumakain na lang ako, kumakain na ako ng mostly, kumakain na lang ako, tinapay, yung sandwich, yung yun lang yung tapos, tapos yung yun yung agahan ko. Tapos yung tanghalian, siguro na ako, more on more on ulam na lang ako than kaysa sa kanin. So parang kalahati ng kanin ko, tapos more on ulam. Then at saka sa hapunan, ganun din. More kasi na ako parang binabalance, nagda-diet na ako. At saka minsan kasi nag-exercise every day. After pag weekend, pag wala na akong work, na ako, basta magpapapawis, exercise, ganun. Yun kasi, para, yun yung, kasi, para ma-maintain yung katawan ko. Yun. And, balik tayo doon, at saka, yun, yung process mo, good luck na lang sa thigh at kidney nyo. Ewan ko lang kung magkaroon kayo ng kidney problem. Wag naman sana, di ba? Kasi pamilya, yan eh. Kahit sabihin mo part ka ng family. Ang problema kasi, di ba, pag mag-asawa ko, yun lang kasi yung parang pinaka-hardest mission nyo. Di ba? Kayong kayo at saka yung anak nyo. Nakakalungkot na yun. At saka, eto, magtataka lang ako. Tataka lang ako. Bakit ka, ano bang, medyo, ano bang may kulang sa'yo? Di ba, di ko alam kasi, one-sided lang kasi yung kwento eh. Di ko alam yung kwento na ng, yung mister mo, di ba, sa, di ko alam yung di ko alam yung kwento nyo kasi yung sa'yo lang eh. Hindi ko alam kung anong bang hindi ko alam yung kwento, hindi ko alam yung timeline, hindi ko alam yung hindi siya kumpleto eh. Kaya minsan kasi di ko masasabi kung bakit ganun ang trato, di ba? At saka, yun nga, hindi kompleto siya. Hindi ko masasabi. Ang mainam sa inyo is, ano bang nangyari? Kasi in the end na parang, hindi sinasabi, hindi ko ma-advise to. Or hindi ko alam anong bang trato. Kasi, wala kulang yung yung story nito eh. Medyo one-sided lang at saka hindi ko ang masaklap dito yung sa anak mo parang dapat yung anak mo hindi kasi pwede yung parang one-side yan kasi alam mo naman parang di ko lang ewan ko ba kung bakit ganun ng trato sa'yo, parang wala lang. Parang nagiging invisible ka lang ngayon. Diba? Ang ko lang is, ang masasabi ko, kailangan ko malaman yung side ng lalaki. Kasi kung ganun lang. Kasi hindi ko hindi ko ma-judge dito eh. Pero anyway, kaya usapin nyo, hintayin tuloy lang itong part na to kasi ayan, may tinignan ko yung tinignan ko yung mga comment sections dito, so basahin na lang natin. So ito galing kay Sanara. It makes me think na big question, why? Grabe, umabot na sa pag-aasawa at pag-anak din may ganyan trato. Gusto ko naman ang dahilan ni Misa kung bakit ganyan kabigat ang trato. Napil ko na parang kulang ang kwento. Yun nga yung part iniisip ko, parang kulang eh.
na paano kwento. Since side niya ng meron, may mabigat at pinag-ukuan dapat yan. If wala, then start to plan to the worst. Ako, isa pa ano mo, parang dun mapupunta sa parang broken family, which is hindi natin pwedeng i-recommend yun. At kasi yun parang kasalanan sa Diyos yun kasi nagsumpahan kasi kayo tapos ang Indian diba, hindi maghiwalay lang kayo. Ano bang sense dun, diba? Ayun. Ito naman, what WTF is with all the comments is so we can justify the guy's actions. Hindi siya justify, And if you and your partner had decided to go to to be the breadwinner, and your partner is going to support you by being the house parent, then you have the responsibility to be still that breadwinner even when you're fighting. If he's pulling the finances as pagtatalo sila, then he's not going to support her pag malaki na. Yun, So, base sa statement mo, if true man to, wala na siyang pagmamaladas sa petisyon. Kumisi ka na, hindi ka na usong bait-baitan ng asawa ngayon. Kung sino talaga ang pumapasok, sino nagpapasok ng pera, siya pa yung maangas na. So, bad trip. Sabi na ito sa Scarlett ito sabi na dito is not sure if this true kung pang content lang. If true, she should also heed the side of the husband. Yung sinasabi ko. If generally is at fault si husband, they wish, and then wife should also find her source of income and start being a wife but still be a mother. If genuine yun, nasa picture, huwag mo isama yung labada niya. If kumuha siya ng katulong para sa kanya, then good. May lang. Wala namang problema yun, di ba? As long as you have to find a job, di ba? Walang problema yun. May kilala akong ganun. Na dati siyang housewife kasi dati kasi siya nagla-live selling, yun na parang na siya, parang sales officer na kasi siya sa recently yung work ko doon. Ayun, I know na stable siya. Sana stable siya ngayon. Isa siyang doon, nakikita ko yun. So, yun, ito, sabi sa galing kay Wi-Fi Jumper. White man to consider getting a job and share household chores with him. I'm not sure you could ever understand and appreciate the contribution of to your home. If you don't deserve that, with this amount and disrespect, if we show you how the job we will go out in this way to see things from your perspective. Only your own money will show your worth using the measure he values, and him doing the course and show him the energy and work needed. You keep your home from falling apart. No one deserves that kind of treatment. Yes, pwede naman yun, pwede ka naman maghanap ng work. Kasi sabi mo, housewife ka na, parang, parang treatment, parang, kahit anong, parang, binuklod ka na ng, diba? Parang parang turing ka sa'yo na hindi ka part of family. Parang tinuring ko sa'yo kanila ng, parang tinuring ka na lang katulong. Huwag naman ganun. Pero sa, ito sabi natin, huwag kang gumawa sa bahay. Pa sa bahay. Gawa ka ng sahod. Parte ka na magiging misis. Yun, pero sa trato siya, hindi tama. Kahit yung McDo shares na lang sahod, wala pa. Oo nga eh.
Ito, meron siyang experience ito. May nakakita ko dito sa ano. Galing kay Creative District, sabi niya, ganito din yung ex-partner ko, tinatawag niya akong palamunin at walang kwenta. Samantalang ako, nag-aalaga 24/7 sa newborn namin. Simulan ng anak ako, CS pa ako, CS means cesarean, okay? Pero ako, lahat sa anak namin, never siya tumabi sa amin kasi bawal siya mapuyat dahil nga siya ang nag-work daw sa amin at ako nasa bahay. Nasa bahay lang. Pwede matulog anytime. Pag di niya gusto yung ulam dahil di niya gusto yung luto ko, minsan nasusunog gawa na hindi mapagsabay minsan yung bata sa gawain bahay. Minsan naman hilaw. Papadeliver siya at kakain na siya ng isa sa labas. Minsan 4 AM na siya umuwi. Minsan hindi siya umuwi. Walang pwede magdikta sa kanya kasi kasi siya nga ang kumikita sa bahay. Yung nag 8 months yung baby namin, nagdisgrasya siya dahil lasing habang nagdadrive. Ako na ang bumalik sa trabaho, siya pilay na, literal na walang silbi. Oh my God. Literal na walang silbi. Okay, sige. Yes. Nakahiga lang, maghapon while ang anak namin, ang mama niya, nagbabantay. Tumagal ng 6 months, ganon sitwasyon namin. Ayun, umikot lang kapalaran namin dalawa, siya na ngayon ang walang silbi at palamunin. Grabe. parang karma na sa kanya. Okay. Oh my God. Grabe. Wow. Nabaktiyo kami. Sorry pero okay. Ayan, sabi tapos ngayon kapag kababae na may peras ang hindi na paribal siya siya ang sa gawain bahay, sa babae pa rin ganun. Wala talaga silbi ng wala talaga silbi ng lalaking yan. Dami lang satsat, mayabang pa, piling nakataas porket may pera. Napakagandang revenge sana yun sa boy. Na laging sasabihin sa babae sa kanya na, sino sa atin ngayon ang palamunin? Di ba ako may pera ngayon, kumilos. Ipaglaba mo ako ng damit, etc. Okay, sabi niya, dapat talaga lalaki nanganganak eh. Kaya sila nag-labor. Okay. Sabi nga naka-work 6 months na nakahalata lang siya. Ako pa nanguhugas ng mga pinggan sa day off ko. Ako pa naglalaba. Ako pa rin katabi ng anak ko sa gabi. Ako na pa din na mas pagod at puyat. Naka-realize na ako na okay lang siguro gawin kung kami lang dalawa na anak ko. Umuwi ako sa amin, dinala ako anak ko. Ngayon, pagod at puyat pa rin ako, pero magaan ang feeling na wala ng baggage na nagpapigot sa buhay namin. Mag-ina. Isa pa, baldado na nga siya, nagsasabo pa. Oops. Magi pa sensor na lang at saka to, baka ma-disrespect tayo. Okay, nananakit pa, mabulok siya, mag-isa niya. Okay, so hindi ko pa nagkwento yung ugali niya nung buntis ako na mag-isa na ako dahil sa basketball siya na dinala ang sarili niya sa hospital, ba siya mabol tapos lasing pa. Sarap ng tulong, mahalaga pa sa mga nurse. Okay, so medyo naglabasan sa loobin ng mga ng mga babae ngayon, 'di ba? Na ganito siya, ganito mga lalaki, hindi naman yan. Medyo okay, set aside natin 'yun. Hindi ko naman sa tinagtatanggol ko 'tong lalaki, no. Pero kasi dito kasi yung sa story na 'to, one-sided lang talaga yung storya.
medyo yung mga ano yung nagko-comment dito, ibang story na naman yung ginagawa niya. So, sa akin, hintay na lang natin yung update dito. Ano bang dahilan? Kasi one-sided lang. At hindi pa justifiable yung storya. Kasi merong story na may dahilan siguro. Hindi ko masasabi sa inyo kasi wala ako sa sitwasyon niya. Yun naman sa kasi ang daming one-sided talaga kasi yung iba may tayo na ganun. Siguro yun lang masasabi ko yun lang kayo ano bang masasabi nyo mga stories, ano bang dito ano bang masasabi nyo dito, comment nyo na lang sa baba, diba? At babasahin ko lang yan in outline. Ilang kung gusto nyo like and share and subscribe na sa channel at click ng notification icon sa aking channel. Yun lang masasabi ko, and thank you and see you next video. Bye!